So good morning everyone. I am Alona Sercala, your student teacher for today. So the topic that I'm going to discuss to all of you is all about place or distribution strategy. So before we delve into our discussions, let me first introduce to all of you our learning objectives. So at the end of the lessons, you student will be able to first define distribution strategy or place. Second, identify types of channels. And lastly, explain logistics and market access strategies. So now, place refers to how a product reaches the customer. Even if your product is a high quality and affordable, it will fail if customers cannot easily access to it. So, a strong distribution strategy ensures that the right product is available at the right place and the right time. So, lang tag place no, mao ni ang usaw nimo pagpa dili lang siya dili lang siya about sa kung lugar. It is kung asaon nimo siya pagpaabot ang imong produkto pagpaabot sa imong mga customer or asa man nimo ipa-distribute ang imong mga product. So for example, ikaw na kay negosyo na banana chips. So ang imong banana chips is imo siyang i-distribute or imo siyang ikuan dito sa pwede nimo siya sa tindahan, sa online, sa palengke o sa uban pa. Muna siya nagitawag na distribution strategy. So a strong distribution strategy ensures that the right product is available at the right place at the right time. So for example, labi na karon makita ninyo sa Lazada, sa Shopee. So pag daghan makakita sa yung product o ganahan, so daghan po palit or napoy daghan pud imong halin. So because the right place, the right product plus the right time is equal to success. So next, so what is distribution channel? So when we say distribution channel, it refers to the path or route a product takes from the producer to the final consumer. So there are three types of channel. First is direct. So gikan siya sa producer to consumer. So for example, ikaw farmer na kay galing na kay ibaligya. So dito nimo siya ibaligya dito sa palengke mo na gitawag na direct. So mula ang second one is indirect. So mula kag indirect, it is gikan sa producer ato siya sa wholesaler, then sa retailer, other siya mo abot dito sa consumer. So daghan pag-agihanan ang imong product before siya mo abot sa consumer or sa imong customer. So lastly is omni-channel. So in which is online plus physical store, in which ikaw na kay brand na Nike or Nike sa sapatusan, makita nimo siya sa online, pwede ka maka-order sa online and pwede po ka maka-order sa mga mall na imong makita. Mga gitawag na physical store or mga gitawag na omni-channel, kaki-combine ang online ug ang physical store. So now next, so channel partner selection and management. So first is choosing reliable distributions, retailers or agents. So ikaw na kay manghanangita ka og distributors, retailers or agents. So kinahanglan gyud nimo ilado ang imong gikuha or imong kasosyo sa imong business kay na magoy tendency na og magpahita ka lang kag pili sa imong partner, no, sa imong sa imong partner sa imong negosyo is mas hindi ang kato na tao is dili kasaligan, di ba? Nanay utang, nanay mga mayaot na background, so mas gana gyud na og magpili ka dapat gyud ang tao na kasaligan, reliable, walay utang, tapos walay labad ka istorya. Then second is maintaining good relationships, trust, communication, or fair pricing. So mo itong gilaong gahinano na o gusto ka mangita o ka ng partner sa imong kasosyo or para sa mag-distribute sa imong mga products is isa gyud ang kinahanglan ani is salig gyud sa usag-usan, no, na dapat nasaligan o ikaw magkuha og tao saligan ka o saligan pud nimo si diyan ay imong business or imong product is makaginansya or mabaligya pag tarong.
So lastly is monitoring performance to ensure efficiency. So dili lang ka nagpahipot-buot lang ka og pili sa mga sa imong kasosyo or sa imong partner. So dapat imo yung i-critic or imo yung imong lantawon kung ang imo ka bang ikuha na partner is update ba siya mo manage sa imong product, wala bay labad, wala bay uptick ba or kanang i-monitor gud yung permente kung naabay halin or gibaligya pagtarong ang imuhang product, no. So dito gyud nimo makita kung dito gyud nimo mahibaluan na ang imuhang kasosyo is tarong tapos buotan masaligan, diba? It is really important nowadays ang taong masaligan or kanang reliable na gyud, no, kay nowadays is dili man gyud nato matag na ang panahon kay namo yung mga tao na kanang nagpanggap lang na kanang wala di ay pero sa sigig pangutang is wala na ikabayad mo nang madam maapil na pud ang imong kung dili na ka mabayaran og mangutang sa imo kay mobali man gyud na kay mukuha man gyud sila product sa imo. So kibali ug mukuha sila product sa imo dapat pud ang pagbaligya pud nila is dili pud karadyaw tubo takuan nila ag tubo kay para pud kay ug tubuan nimo og kanang ug dako man gud ang imong tubo is wala siya mamalit. So dapat imo gyud mo na gitawag na fair pricing, dapat gyud na mo balang makaginasya lang ka pero ayaw lang dako ang tubo. So now next is logistics and infrastructure. So it is focuses on how products are stored, handled, and delivered. So mula tag logistics is dito naka-stored or dito nakaputang ang imuhang mga products or mga products or gaon sa man pag-handle sa mga products, no. So may key components. First is warehousing. So mula tag warehousing is dito naka-imbak or dito nakabutang ang mga product nimo or mga tanang product dito na mga stocks sa imong product nakabutang dito sa warehousing. So mula tag inventory management is mga tong gitawag na kanang magbuhat yung inventory para gyud mahibaluan nimo kung ang stocks ba is kuwang sakto ba or dili ang naknabay kanang na nabay kuwang or kanabay tong mula tong inventory man gud is kanang imuhang bitong lantawon kung napabay stocks ang imuhang product dito or napabay bilin sa imong product or wala na kay og wala na mga stocks mo tong kinahanglan na pud magkuan na pud og lain maghimo na pud og katong product nimo para magka stocks ka sa imuhang product. So second to the last is order fulfillment. So mula tag order fulfillment is kung walang tag-order fulfillment is mo tong pagproseso sa order sa customer kung saan mo siya pag-process naman dapat yun kung unsa ang order sa customer is maupod yun ang imong iputang kay naamang yun kay bisan ako na ka-experience ko na nag-order ko og kanang sapatos but dili mao ang ning abot. So dapat kung ikaw kuan kitag iya or ikaw CEO ana na product is dapat ang imong mga staff is dili bitaw magkinuan magtinala kay namang gyud tendency na dili ganahan na ang customer mo palit, no mo nang kinahanglan gyud na og kuan ug unsay order sa customer is dapat mapod ang iyang ma-receive. So and lastly is transportation. So diraan no kay nag-order naman ang imuhang ang customer is mo tong pag napak na ang order sa customer mo tong i-deliver na katong labi na karon isa nasa GNT na mag-deliver o maghatod sa imuhang product. So now let's talk about market access and location strategy. So it determines where and how customers can access your product. Bulang tag market access og location strategy is kanang asa o unsaon pagpaabot ang produkto nimo sa imuhang customer. So naay key areas. First is online platform. So dito ana makita sa mga customers, no, dito ana ang ug lang tag online platform is matong Shein, TikTok,
Lazada, Shopee, Facebook ug uban pa. So ug mo lang taog physical store is mao tong mall, palengke, sari-sari store sa SM niyo makita or mga itong mall. And lastly is expansion plans. So mo lang tong expansion plans is kana bitang magdugang ka og branch sa imong produkto or magdugang i-expand nimo ang imong produkto dito sa laing lugar. Mo na gitawag na kanang expansion plans. So dapat naa ka sa lugar kung asa ang customer, lisod pud no na magtukod ka og laing branch nimo na wherein ang mga gamay lang tao or gamay lang kanang bitang dili gyud ingon na daghan gyud ang tao nakapayo kay mas ganam gyud magtukod ka og branch is sa city kay daghan gyud ang mga customer or daghan gyud ang mga tao na mopalit no. So for example, ang imong target is ang mga students. So dapat og ikaw magtukod ka og imong branch is dapat doon lang sa eskwelahan. So and laing example is for example, ang imong target na customer is online buyers. Motoy, ang imong gamiton is ang social media. So that's the end of my discussions. Thank you.